mambabatas na lulusot din ang Anti-Political Dynasty Bill lalo na't sa unang pagkakataon may isinagawa ng public consultation na sinumulan sa Cavite. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Umarangkada na sa Senado at Kamara ang usapin tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill. Kaya sa unang pagkakataon, nagsagawa ng consultation ang mga kongresista. Ang unang stop dito sa Cavite. Pero ang mga dumalong residente, tila nahahati ang sentimiento sa panukala. May mga nagsasabing hindi ito ang solusyon sa isyu ng korupsyon sa bansa. Habang may mga naniniwala namang ito na nga ang susi para sa mas malinis na pamahalaan. Ilan dito ang senior high school students na nais maisulong ang hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, kung may isang halal na opisyal, hindi na pwedeng tumakbo pa sa kahit anong pwesto sa gobyerno ang kanyang great-great-grandparent, great-aunt or uncle, pinsan at apo sa pamangkin. Para po magkaroon po ng equal chances ang lahat ng mamamayang Pilipino sa paglaban o pagkandidato sa nararating na eleksyon. Paniwala rin ng iba, hindi nangangahulugan na pare-pareho ang kaayusan ng pamamalakad ng bawat miyembro ng isang angkan. Many people are blinded po by the past leaders po, and they think that all leaders and all the families that are leaders have also the same attributes as the previous leaders in the Philippines po. Pero para kay Lina, nasa tao na rin daw kung ihahalal nila ang mga magkakamag-anak. Hindi naman kumagawa ng dynasty, ibang lahat ay masama, di ba? May namumukuti naman, namumukutangin naman maganda magpalakad. Kaya nasa tao na rin lang. Dapat tulad dito, maganda naman ako. Pero yun na lang ang mga maganda magpalakad at yung hindi. Yung hindi, palakad. Giniit ni House Speaker Bogie D na magiging buo ang nais isulong na panukala sa pamamagitan ng mga public consultation tulad nito. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na papasa ang panukalang ito sa Kongreso. Given yung posisyon ng speaker na siya mismo merong sariling proposal, although marami tayong nakikitang problema dun sa version na yun, pero nevertheless, I think dahil may commitment, I think ko mapapasa to sa House. So, I think papasa sa House tapos ang bola ay mapupunta sa kamay ng Senado. Hindi raw dito natatapos ang talakayan tungkol sa anti-political dynasty dahil tinitingnan na rin ng komite na kunin naman ang panig ng mga residente ng Visayas at Mindanao ukol dito. Mga kapatid, ang Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang Anti-Political Dynasty Bill kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, bakit daw sinimula ng consultation sa Cavite? May kinalaman ba ito sa dami ng political dynasties sa probinsya? Yes, Pops J, sinimulan nga sa Cavite itong Cavite for logistics purposes nga din, and dun sa schedule din na gusto nilang sundin, ay dito na ba talaga best na magsimula, no? At actually, Pops J, kakauwi ko lang, if okay lang, labas tayo para mas makapag-usap tayo ng mas maayos. Okay. Oo. Para ma-explain ko ng mas maayos. Wait lang, Pops J. Sige, ayusin mo yung signal mo dyan, Dito Amy. tayo sa kasi Oo. medyo naging mahaba din, actually, Pops J, yung diskusyon kanina doon sa mismong no? Oo. Ayan. Okay. Mobile Journal Amy Atienza, inaayos ang kanyang komunikasyon para mas malinaw ang ating panayam, no? Tungkol nga dito sa Anti-Political Dynasty Bill na nagkakaroon ng consultation dyan mismo sa probinsya ng Cavite. Tinatanong po natin kung talagang may kinalaman ba yung napakaraming pamilya, no? Political families na nagmumula dyan sa probinsyang yan. Amy? Ayan. Diskusyon at napaliwanag naman ni chairperson ng House Suffrage and Electoral Reform si Lotto Adyong na kaya nga raw sa Cavite ay dahil nga dun sa logistics, pero inaasahan din natin, Pops J, na sa mga susunod na araw, particularly Wednesday next week, ay magkakaroon din ng usapin naman at public consultation sa Cebu at susundan naman yan sa Cagayan de Oro, Pops J. Iikot pala nila, Amy, hindi lamang dyan sa malaking probinsya ng Cavite. Okay, ano raw ba ang argumento ng mga hindi sang-ayon
sa Anti-Political Dynasty Bill. Sorry, Pops J, medyo Oo. Amy, ano raw ang argumento ng mga hindi sang-ayon dyan sa Anti-Political Dynasty Bill? Actually, Pops J, kanina narinig natin mas marami yung tumututol dito sa Anti-Political Dynasty Bill dahil sinasabi nila may positives naman daw ito kung saan nga yung continuity daw ng mga projects ay talagang mahalaga lalo na para ma-pursue nga yung mga projects and programs ng mga kapamilya nila. So mas clear yung communication kapag magkakapamilya o magkakamag-anak yung sinasabing kumukuha nung posisyon nga dito sa isang particular na national or local position, no, Pops J. Pero kahit ganun, may ilan pa rin tayo naririnig, Pops J, na pumapabor naman. Sinasabi nila na ito daw yung titigil talaga sa mga issue ng korupsyon, kung saan nga sinasabi nila na nakikita na natin ngayon na yung pamamalakad daw ng iba, hindi naman daw kasi ibig sabihin na kung magaling yung magulang mo, ay magaling na rin yung anak. So yun yung pinupunto ng opposing views dito mismo sa public consultation na narinig natin sa Cavite, Pops J. So kung pag-uusapan natin, Amy, ang probinsya ng Cavite, marami dyan sa mga narinig mo, no, na kanilang opinion, talagang mas maingay ang tutol. Ayaw nila ng Anti-Political Dynasty Bill. Ganun ba? Pops J, dahil kinukwento rin nila doon naman daw sa Cavite, no, Pops J, okay naman daw yung pamamalakad na nakita nila. Though kapansin-pansin din, no, Pops J, na sa Cavite napakarami ding political dynasties dyan. So ang titingnan na lang din daw talaga nila ay yung level of competency, at katulad nga nung nasabi din kanina nung na-interview natin na si Lina, sinasabi niya naman na nasa tao na rin talaga yung desisyon kung ihahalal nila yung anak or kamag-anak nung particular na nasa posisyon pa, Pops J. So yun yung nagiging kaso dito. Pero so far, sinasabi nila na ayos naman daw kasi yung pamamalakad at nagiging okay naman daw yung mga programa kahit magkakamag-anak yung nasa posisyon ngayon dun sa kanilang lugar. Amy, nasa na ba ang panukala sa Kongreso at gaano pa karami ang pagdadaanan nito bago mapunta sa lamesa ng Pangulo? Well, so far, Pops J, kung pag-uusapan din natin, no, kung nasa na nga ba talaga, narinig natin no nakaraang araw, may hearing na itong House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, no, kung saan sinasabi nila na kinakailangan nga itong mga public consultations dahil ito yung mga lived experiences ng mga tao sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And yun, i-exhaust daw talaga nila itong consultations, hindi lang sa masa. Pero syempre yung discussion din nila, dahil 24 versions, Pops J, yung meron at na-file sa Kamara tungkol nga dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Meron pa rin diskusyon tungkol doon sa kung second degree of consanguinity or fourth degree of consanguinity yung kinakailangan na isulong para nga sa batas itong Anti-Political Dynasty Bill. So wala tayong timeline, Pops J. Ang ine-ensure nila, ma-exhaust nila lahat ng pwedeng ma-exhaust na discussions and deliberations para nga maipagpatuloy pa ito, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.